yun yan, magsasabit ka ng dokumento dito, panindigan mo. Huwag mo sasayangin ang oras ng mga opisina namin. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin na nag-inform sa akin. Kasi may chat group yung mga yan eh. Ang problema, marami hong lumabas sa affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yun. Ang report sa amin, pera yun naman. Pera yun naman. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already. Paano ka mag-iimbestiga ng tao kung balibag yung affidavit eh? Final warning daw. Iba yung tono, iba yung dating. At kung tama ang intindi ko, may matatamaan talaga dito. Hey guys, sa wakas, nakabalik na din ako. Maraming salamat sa mga taga-subaybay ng ating channel. Ngayon, panoorin natin ang press conference na ginawa ni Boying Remulla sa Office of the Ombudsman. Katatapos lang ng press con ni Jesus Crispin Remulla at hindi to yung usual na press briefing na puro lang salita na, like nonsense. May laman, may diin. Alam niyo yun. At most especially, meron silang pinapahiwatig. May mga sinabi siya na pwedeng magbago ang takbo ng issue na to. Posibleng may kaso, posible ding may managot. Pero ang tanong, sino? Sino at kailan? At bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe. Simulan na natin. There was a delivery done of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines, pointed to a delivery to one of the congresspersons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that, but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Some of them, at least one picture that was used in the affidavit would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Ngayon may tanong ako. Kung dati pa palang may mga ganitong, alam mo yun, delivery ng mga maleta, bakit nyo lang sila nagsilabas? I mean, come to think of it, di ba? Bakit laging may administrasyon ni Duterte, administrasyon ni ganito, di ba? Kung dati pang naka-receive ng ganito si Remulla, bakit walang may nagsasalita dati? Bakit ngayon lang? I mean, di ba, magtatanong lang naman, wala akong pinapanigan na kung ano dahil bilang isang Pilipino, gusto ko din malaman ang katotohanan kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pera yun naman. Pera yun naman. Oh, pero yung report nga, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Ano dito? I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. Are you saying, sir, that the photo came from former congressman? Well, he was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. I find out again, but it's a very reliable person telling me that that picture
was taken during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. So sinasabi niya na meron siyang reliable person. Questionable din sa amin yon. Yung reliable person niya ba is reliable din sa Pilipino, 'di ba? Kasi for example lang naman. Paano pag ang reliable person niya ay si Trillanes? Paano? 'Di ba? Tanong ko lang, hindi ko sinasabing masamang tao si Trillanes or si De Lima, 'di ba? Pero ang tanong ko, yung sinasabi niyang reliable source person is maaasahan mo nga ba talaga? Totoo nga ba talaga ang sinasabi? I don't know. Hindi ko sinasabi na nagsisinungaling si Boying, di ba? Ang sinasabi ko lang is, totoo kaya yung mga sinasabi niya na reliable si ganito, si ganyan. Kasi, we all wanna know. Kung walang mag-iimbestiga ng maayos, kaming mga Pilipino ang gagawa. Di ba? Anyway, sinasabi niya na si Lord Velasco daw. To be honest, hindi ko siya kilala pero sinasabi niya na House Speaker. Bakit halos lahat ng House Speaker may mga mali-maleta? Kasi di ba may allegations kay former Martin Romualdez. Again, he's a House Speaker, di ba? And now, sinasabi ni Remulla dun sa press ko niya is si Lord Velasco daw, dati pa yan. So, para sa akin, pag sinabi mong dati pa yan, bakit walang may nagsalita? Bakit walang may nag-raise ng concerns? Bakit parang normal na lang? 'Di ba? Bakit parang normal yun na lang sabihin, dati pa yan. Way back, 2022 pa yan. 'Di ba? Interesting. Same experience. Yes. But we're still looking for the individual affidavits based on personal knowledge of all of them. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group. Kasi may chat group yung mga yan eh. Ang problema, marami hong lumabas sa affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yon. At 18 tao lagi ang kasama sa bawat pagkilos na naroroon ay tila hindi naman ito tugma sa normal na katotohanan. Okay, so my point naman si Remulla dito. 'Di ba? Kini-question niya yung katotohanan nung sinasabi ng 18 ex-Marines. So kung napanood nyo yung dating interview nila with KMJS or with Jessica Soho, may mga allegations sila. Pero kung napanood nyo yung buong series nun, bawat isa kanila may iba't ibang sitwasyon. May si ganito, nandun sa Quezon City, nandun yung isa sa BGC, yung iba sa Makati. So, parang may point yung sinasabi niya dito, di ba? Kasi pwedeng nag-usap-usap lang din sila na kung ano ang sasabihin, na may nabasa lang si ganito. Which is, in fact, tama yung way na dapat may individual silang affidavit. Kasi doon mo talaga malalaman kung nagsisync ba talaga ang alam nila. Kasi kung personal na nangyari sa'yo yun, kung personal mong ginawa yun, napaka-easy, di ba? Pero as what Attorney Baligot said, wala silang tinatago. So, let's watch the whole drama in the Philippines regarding sa flood control problems na yan, sa mali-maletang perang yan na tinatawag na basura. So
Sir, may we confirm yung ano po, yung sinasabi po nila na these 18 alleged Marines were summoned by the Office of the Ombudsman? Oh, I think that our investigators, no, fact-finding natin, the fact-finding already summoned them. Kasi nga, ba't bigyan mo kami ng 18 kayong pipirma? Di, kakusapin namin kayo, tatanungin namin kayo sa lahat ng inyong pinirmahan. Di ba? Ayun yan, magsasabit ka ng dokumento dito, panindigan mo. Huwag mo sasayangin ang oras ng opisina namin. Kaya dapat, panindigan nyo lahat. Tsaka, ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Kasi sabihin natin, there were 200 deliveries or 100 deliveries. Kasama ba siya sa 100 deliveries? Hindi siya nawala kahit minsan? Ayun ang tinatanong natin dito. Eh marami dyan, siguro naka-3 delivery, naka-4, naka-5, pero hindi 100. Pero sinasabi nun, 100 magkakasama silang lahat. Pag pumirma ka, lumagda ka sa affidavit na yon. Eh di ba dapat yan, personal knowledge eh. Kaya yun ang gusto natin malaman. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we're after. Siyempre gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Sabihin natin, delivery sa isang bahay. Sino-sino yung kasama sa delivery sa bahay na yon, sa date na yon. Kasi ganun talaga ang pag-iimbestiga. Hindi pwede hong general statements lang na sabi-sabi, sama-sama ang lahat. You're talking about serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed the act. Tama ang sinabi nila dito. Tama ang sinabi ni Remulla dito. This is a serious allegations. Kumbaga, ang daming involved na high-ranking na mga tao. So, hindi sila pwede mag-rely sa general na statement. Kailangan nilang mag-imbestiga like deep level, di ba? So, let's see what's going to happen. Ano pa rin? We will still ask them about their own personal knowledge. We will ask them about every detail. Kaya nga, magdagsabit ka na ganyan dito sa amin, panindigan mo, huwag mo sasayangin ng oras, dapat yung panindigan nyo. Yun lang naman ang gusto natin mangyari. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Di, yun pa rin yun. Hindi ako sigurado eh. Somewhere in Metro Manila. Hindi. Wala pang ICC nun eh. Yung delivery na yun. So kung makikita mo, napaka-vague ng answer niya ng mga sagot ni Remulla. Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Para sa akin, habang wala pa siguro silang, final investigation, sa totoo lang, hindi ako bilib sa investigasyon ng Pilipinas. Kasi most of them nadadala ng death threats, nadadala ng pera, di ba? Pag nabigyan sila ng pera, wala nang hustisya. Wala ka nang dapat, wala ka nang aasahan. Tapos na lahat. Paiikot-ikutin na lang tayong mga Pilipino. And yan ang rason kung bakit hindi na ako naniniwala sa gobyerno ng Pilipinas. Pag ito na figure out nila kung sino ang mastermind, kung sino ang lahat ng utak, sino ang utak ng mga pangyayaring ito, I think baka magbalik loob ako sa Pilipinas. Baka lang naman. Before June 30, 2022, pupunuan pa natin ng detalye yan. Pero minsan kasi, pagka ganun ang kanilang sistema, talagang, alam mo talaga, wholesale na to eh. Meron talaga wholesale na nangyayari noong panahon na yun. Kung mali-mali ito yung pera, di ba? Basta marami tayong source. Nanggaling tayo ron eh, di ba? We came from there eh. I was a congressman at that time. Kaya, hindi naman ako magtataka kung ganun nga ang nangyari. Sir, you mentioned kanina na si Mike Defensor was asked, di ba, para ayusin na yun. Meron na lumapit kay Mike Defensor to ko sa picture to yun. Sige, tanongin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Sir, gaano kataas itong taong ito? Ano yung figura niya sa politika? Congressman. Congressman. Member of Congress. Member.
Influential, mataas ang posisyon. Anong panahon na yun? Influential. Okay? Hanggang ngayon, sir? Napaka-big ng answer niya, no? The reason why this kind of people ginagawa nila yan, it's because, to be honest, majority ng mga Pilipino, once people like Remulla drop a name, or sabihin niya yung witness niya and all, tayong mga Pilipino nag-iimbestiga na tayo agad or may mga own comments na tayo and we throw a fit to that person without knowing the whole thing. Again, I am not pro to everyone. Hindi ako bias sa kung ano. And this press con ni Remulla really helps kasi maiintindahan natin ng onte. Basta, ayun na. Sige Hanggang pa yan. rin, sir. Basta, andyan lang yun. Oh, malalaman nyo naman yan. You ask by defensor. Hindi, ano yan eh. Ang unang-una, bago ka kumilos sa isang affidavit, dapat magtanong ka muna ng tanong tungkol sa affidavit. Kasi, dapat ma-ascertain mo muna yung facts eh. Paano ka magtatanong, paano ka mag-iimbestiga ng tao kung balibag yung affidavit eh. Kaya gusto natin, malaman natin lahat. Hindi pwedeng balibag, tapos tanggapin natin ng hook, line, and sinker lahat. Sa ano pa lang nga, sa pagkakataon na 18 yung pumirma sa isang affidavit na mga pangyayari na umaabot ng mahigit o halos 3 taon, baka naman maraming magic masyado yon. Kaya kailangan malaman natin lahat ng detalye. Kung sino talaga ang magpapatunay sa bawat detalye na binigay sa isang affidavit. Hindi pwedeng 18 kayo tapos nagkwentuhan kayo sabay lahat kayo pipirman affidavit. Hindi naman pwedeng ang affidavit ikwento eh. Dapat yan yung talaga naranasan mo at nasaksihan mo. Ang paglalagay ng affidavit, pagiging saksiyan sa pangyayari. Hindi ito magiging receiver ng chismis sa isang chat group. Hindi pwede yun. Sir, yung pag-summon sa kanila ng ombudsman, kailangan po ba may hawak na sila ang sa nila? Not necessarily. Kung gusto nila, we will just ask them questions. Oo. Tatanungin sila tungkol sa bawat detalye nun, ng affidavit na yon. So mag-aaral na sila ngayon. Kung gusto nilang talagang aminin lahat, na kanila lahat yon, na sila talaga yung nandun sa bawat pagkakataon. Di ba? Kung aakuin nila ang lahat ng pangyayari doon. Sir, kailan po ninyo sila sinabi? Hindi ko alam ang atin. May sapina na ba tayo? Sir, we're waiting for their individual. Yun, kasi dinirect namin na ano eh, na magsabit na individual affidavits eh. Di ba? Para naman fair. Fairness lang naman yan eh. Hindi ka pwede magtago sa isang grupo. Lahat kayo na nandun, meron kayong pananagutan. Lahat sila, lahat ng involved may pananagutan. So, yon ang press con ni Boying Remulla. Don't forget to hit like, share, and subscribe. Comment below kung ano sa tingin nyo ang sinabi ni Remulla sa press con.